Hallelujah. Panginoong Ama, muli Lord, salamat po sa katagumpayan ng aming gawain. Salamat Lord sa mga mensahe mo, mga paalala mo sa amin. And dadalangin namin Lord na ikaw po ang gumitna at manguna. Have your way Panginoon, let your will be done sa aming pagtitipon na ito. And Lord, dalangin namin yung mga salita ng bawat isa, maging encouragement Panginoon sa bawat isa. Ikaw ang nakakita ng mga pangangailangan at kakulangan ng bawat isa. At muli Lord, ikaw ang mapapurihan sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ito pang aming dalangin. Amen. Unahan tayo ni Genesis. Mic check, mic check. Sa akin naman po, yung sa gift ni Lord, dahil Christmas rin, na yung sa salvation pa lang, gift na. So parang, ang iniisip ko, di ba, halimbawa may amo tayo, sakay siya. Paano kung yung amo natin, yung walang-wala tayo, wala tayong bahay, yung wala tayong makain, pero siya na gumawa lahat, wala tayong ginawa eh. Ganun kasi yung salvation na binigay sa atin ni Lord. Totally unfair nga. Sa kasalanan natin, siya yung pinako sa krus na dapat tayo doon. So doon pa lang dapat yung answer natin is tudong bigay talaga, hindi yung kalahati lang. Talaga dapat yung the best yung bigay natin lagi kay Lord. So ayun po yung sa akin. Ikaw tatawag na... Iikot to? Iikot to tapos. Sino to? Ito si Sir Malalim. Sir Malalim. Hindi mo ba ganun? Mic check! Hindi ayun, natutunan ko ngayon tumatak sa akin yung, kasi kagabi nag-live class ako. Inaaral ko. Tapos nagulat ako yung sinabi yung John 3:16. For God the world. So he gave this only. Kaya nung umano sa akin yun, may tanong doon na ano ang best gift mo sa buhay mo? Ang nalagay ko doon si Jesus nga kasi grabe yung sacrifice niya. Ang galing lang na yung inaral ko yung kagabi, yun yung ngayon nagulat ako, sabi ko, ito yung inano ko kagabi pinag-isipan ko sabi ko, ito yung inano ko kagabi na si Jesus nga pala talaga yung pinakamagandang regalo ng Panginoon ng Ama sa atin. Kaya napaka-blessing natin kasi kung tayo ipapako sa krus, napakahirap naman nun. Kaya napakalaking blessing lang na si Jesus umako ng lahat ng ating kasalanan. Kahit ako, grabe ang kasalanan ko, pero tinanggap niya pa din ako kahit napakadumi ko. Napakabuti ng ating Panginoon, purihin siya. At saka, ayun, wait lang, naglalag ako Yun muna. Pasa mo yung kaba. Ayun. Stop Dio. Tutok. Ayun, man. Yun, sa akin lately kasi yung devotion ko sa sa Old Testament. So nabibilaukan talaga ako kasi law, puro about sa law kung gaano ka holy si God. Nagulat nga din ako doon na kahit yung anak ni Aaron, high priest na yon, may mali lang na sa burnt offering, kinonsume ng fire. Nagulat ako. So para sa akin na nagre-rema ngayon yung topic sa church, na-overwhelm ako kung gaano ni God dinown yung sarili niya to the point of the lowest para lang ma-save tayo. Para sa akin sobra yung grace and passion niya na nakakadurog talaga kapag nare-remind ako ng grace and love niya. Kasi unmerited hindi talaga natin deserve. Parang alam mo yun, kung mababalikan, nung nabalikan, hindi ko ma-appreciate yung Old Testament masyado nun pero kapag natitignan ko siya as view na katulad nga nung sabi ni Clark na about kay Jesus, parang grabe, sobrang holy ni God, tapos dinown niya yung sarili niya para lang in order na ma-save tayo. Parang kung di kayang arukin ng utak ang iniisip ko na ginawa niya yun para sa atin, then sobrang grateful lang ako na yun din yung always kong nire-remind sa sarili ko na ayokong sayangin yung grace and love na binigay niya para sa atin, na yung sin na nag-hold sa atin, na nagpapalayo sa atin, gusto kong mas mas mapanghawakan natin yung binigay na regalo sa atin. Tapos yung isa pang nagrema sa akin yung
Actually, hindi na siya sa sa ceremony pastor eh. Doon na siya sa worship yung sa huli, yung nakaganyan si pastor na oo nga no, sabi ko lately parang andali ko mangawit pag inaangat ko yung kamay ko, pero si Jesus sabi ko buong araw na ganon. Tapos sabi ko partida yun, hinagupit pa, puro paghihirap, tapos ako hindi ko kayang maibigay na yung simpleng pagtaas lang ng kamay sa kanya. So yun yung para sa akin na nagrema talaga, na nare-remind ako sa greatest gift and greatest love na natanggap ko talaga is yung salvation and yung love ni Jesus. Yun lang. Ikaw. Hello, mic check, mic. Sa akin lang is nagpapasalamat ako kay God, kay Jesus sa mga ginawa niya sa buhay natin na naging siya yung naging okay. Kumpara sa akin siya yung kung nagbo-boom yung mga influencer niya ngayon sa atin, para sa akin siya yung greatest influencer ko na dapat sundan. Tsaka yung mga nangyari sa akin, kumbaga nire-relate ko na rin sa mga nangyari sa kanya. So kumbaga napakalayo pa kung susundan siya. Although may mga struggles na masabi natin, parang ang hirap, parang inalapusta ka na ng iba or sinaktan physically, lahat na ginawa sa'yo. Ikumpara mo naman kay Jesus na ganun din, mas mahigit pa din ginawa sa kanya. So parang hindi ka na magrereklamo kumbaga. Kasi nga, unang-una, siya pa yung naranasan yung mga ganung bagay. Siya yung naging una. Since tinanggap natin na follower tayo ni Christ, sundan natin na ginanon nga siya, pero hindi siya man siya gumante or hindi naman siya nagtanim ng sama ng loob, since sabi niya, forgive them for they do not know what they do, or something. Para sa atin, hindi naman talaga yung tao na yon, lalo na kung malapit sa atin, yung tao na yon na gumawa sa atin, hindi naman talaga siya yon, which is mayroon pang iba na other spirit pa yung kumikilos para mangyari yung mga masasamang bagay. So pasalamat ako kay Jesus Christ na naging halimbawa siya bilang isang tao na nakayanan lahat ng mga ganong bagay. Vince? Ako ba? Yun sa akin na ano ba? Nanto ka. Yun sa akin yung pinaka-best na natanggap ko yung makakilala ako sa Panginoon. Yung biruin mo dati nung nakarang taon lang yung gawain ko dati nasa club ako. Kaya nagbibisyo ako. Ngayon, isang taon na ako na kay Jesus eh. Isang taon na ako nasa Panginoon. Kaya grabe yung gift na natanggap ko sa kanya na dahil sa gift na binigay niya sa akin, hindi lang dahil sa akin, kundi dahil sa grasya ng Panginoon. Kundi dahil sa grasya ng Panginoon, hindi ko din ma-share sa mga katrabaho ko yung mga word of God. Hindi ko rin yung kumbaga kung paano ko mapupurihan yung Panginoon, kundi magatak din ng mga soul, hindi lang din sa para sa pag-awit tsaka sa pagpuri sa kanya, kundi para maka-win tayo ng mga soul, para makaabot din yung mga ibang tao na hindi pa nakakilala sa kanya. Yun lang, share ko lang din. Eto na. Hello. So ano lang, ano ko lang na si Lord nga lang ba talaga yung binigay sa atin, no? Parang regalo na sa atin ng Panginoon, no? O baka mayroon pang ibang ginamit si God na instrumento, no? O gaya ng magulang o yung mga nagpalaki sa atin. Gaya nung sino ba yung nagmamahal sa atin nung lumalaki tayo, ganun. Sino ba yung nagpapatawad na kahit wala pa tayong muwang, nasasaktan natin sila, naiinis natin sila, ganun.
pinapatawad pa rin tayo ng magulang natin. Parang ginagamit ni Lord, mga magulang natin, na iparamdam pa rin sa atin yung gano'n na mga bagay. Tapos, yung habang lumalaki tayo, sino ba yung naglalakad sa atin? Magulang natin. Tapos, yung pag nung habang lumalaki tayo, may nakakaaway tayo or natadown tayo, sino ba yung nagpapalakas ng loob natin? Sino ba yung ginagamit ni Lord sa atin? Ganun. Tapos, yun nga, hindi lang yung anak niya yung binigay niya sa atin, kundi binigyan pa tayo ng magulang na ipaparamdam na paulit-ulit. Ayun lang isa. Crossover. Sino to? Jeter. Jeter. Jexter. Para sa akin, short but deep. Masasabi ko yung pinakamagandang regalo talaga na akala ko dati, yung mga makamundong bagay. Dati, di ba, pag nakatanggap tayo ng mga regalo sa mga tao, di ba, ay, salamat, ibang saya. Pero mas iba yung, kanina nga, yung sabi ni Pastor na ibinigay na sa atin yung regalo. Parang ito na binigay sa atin para tubusin tayo sa mga kasalanan natin. So, ang Panginoon para sa akin, siya yung pinakamagandang regalo sa buhay ko. Dahil, speechless eh. Parang wala kang masasabi sa, alam niyo yun, di ba? Hindi matutumbasan ng kahit na ano yun eh. Pag yung bigay sa atin ng Panginoon. Yun, para sa akin. Yung McDonald's. McDonald's. Mamimili pa dapat ako eh. Yung sa akin po yung yung sinabi ni Pastor yung gaano ba kahaba yung pasensya ko. Yung iba nga ako nga madami din ako nagawa sa iba. In short, na lang. Yung love life ko na lang. Gaano ba kahaba yung pasensya ko para doon? Mahaba naman. And nakikita ko naman yung may tawag dito, may improvement naman sa sobrang haba. Hindi lang doon, hindi lang yung para sa akin. Maging sa trabaho ko, hindi lang sa life sa trabaho ko, yung sa mga nakapaligid sa akin, gaano ba kahaba yung pasensya ko. Kasi yung mga sa paligid ko, meron din time na nasasaktan tayo. Pero ako mismo, patawarin ko yung sarili ko bago ko patawarin yung nagawa niyo yun sa akin. Kasi sa akin muna magsisimula yun. Huwag ko i-big deal kung ano may nasabi ko nila para sa akin, sa katrabaho ko, sa mga nakapalibot sa akin. And pasensya. And then, pagpahingi ng soli sa Lord, yun sa akin na kailangan ko pa, mas habaan ko pa yung pasensya ko. Hindi ganun kadali. Magpatawad. Hindi lang basta pasensya, patawad sa sarili ko. Yun po yung sa akin. Uy, hindi ako sali. Sa akin naman yung sa akin naman yung nagrema sa akin, napaalalahanan lang ako ng preaching ni Pastor about kay Jesus tapos sa Christmas. Kasi usually pag Christmas, Santa Claus, elves, mga Christmas tree. Though, okay naman yun as a decoration. Pero, yun nga, malayo sa preaching ni Pastor. Pero parang tumatak lang sa akin na, namatay ang Lord para sa atin. Maraming dugo ang nasayang para sa atin. Para malinis lang tayong lahat. Pero, yun nga, still, ang world is nakafocus sa Christmas as decorations, yun nga, happenings, mga happy, na ang tunay na happiness is na kay Lord lang. Tapos, yun nga, nakafocus yung world sa decorations, but still, ang Lord is yun yung nagde-decorate ng life natin. Na siya yung, parang focus na dapat i-share natin lahat, na hindi tayo nahihiya. Tapos, yun nga, yun.
lang yun. Dami ko pa naman tama ngayon, tapos di nyo ko papatirahin. Sa akin nakakailang naman to. Ayun, sa akin, talagang sulit talaga yung araw na to kasi reminder siya ng ng pinanganak na Savior. Tapos pa siya, first Sunday of the month. Na yun nga, parang ni-remind tayo na yun nga, hindi lang si Jesus pinanganak, hindi lang nag-celebrate dahil dumating yung King and Savior, kundi tinapos niya. Ito nga, lately, di ko alam paano ko simulan na nakita nyo naman, may pagtatalo kami nung asawa ko. Ewan ko kung sa iba, kung gaano kayo ka marites. Ay! Ayun, may kami, may hindi pagkakaintindihan. So, ayun, na-question ko rin, na-question ko si Lord, ano tong nangyayari? Hindi ko kasi talaga maintindihan. Although, alam ko na buntis siya, na pabago-bago nga yung mood niya, na bigla-bigla okay kami sa umaga, bigla mamaya-maya, may galit na siya sa akin. Natatawa ka. So, ayun, naguluhan talaga ako. Sabi ko, Lord, ano yung nangyayari? Bakit ganito? Then, parang na-remind ako ni Lord. Kasi every time na magkakasala ako, makakagawa ako ng kasalanan kay Lord, ginagamit niya yung tao sa paligid ko para i-remind kung gaano siya nasasaktan sa akin, tsaka kung gaano siya mapagpatawad sa akin. So ngayong season na to, nang ginamit niya yung asawa ko, na yun nga, di ko maintindihan kasi bago nangyari yun, bago kami nag-away, nagkasala ako kay Lord. Nasaktan ko siya, and ayun, alam ko na napalungkot ko yung Lord. Then, ito nga, ginamit niya asawa ko. Parang message sa akin ni Lord na ganyan ka rin eh. Na di rin kita maintindihan. Na, bakit na parang sabi sa akin ni Lord na ganyan din ako sa'yo eh, na di rin kita maintindihan kasi binigay ko na nga lahat. Bakit parang hindi ka pa rin, ba't ganun pa rin yung respond mo sa akin? May times mainit ka, may times na ka, pero may times na nagpapabaya ka, inaalaw mo yung mga temptation paulit-ulit. Pero yun nga, binigyan niya ako ulit ng forgiveness. Then ayun yung pinasa ko, yung nagamit ko para maintindihan ko yung asawa ko na, o nga Lord, yung na-share din yung asawa ko na parang poster na na yung bless talaga tayo mga may asawa kasi may mga times nga talaga na hindi natin maintindihan yung asawa natin, hindi natin maintindihan yung nangyayari sa relation natin, pero yun talaga yung sense ng pag-aasawa. Kumbaga parang ganun din si Jesus sa atin na hindi tayo worthy, parang hindi natin deserve, pero binibigay niya lagi yung forgiveness. Sa totoo nun, binigay niya yung buhay niya para sa atin. So, ayun, sobrang blessed ng may asawa kasi nare-remind tayo nung pagmamahal ni Jesus. And yun nga ngayon, tulad nung nagrema din kay Gio, yung pinaano tayo ni Pastor na yung pinagdipan ng kamay, tinry ko siya kasi yun nga rin, parang lately, parang ang bilis ko pagka okay na ako, bababa ko na yung kamay ko, tinry ko, tiniis ko. Sumasakit siya talaga, parang lalo pang bumigat eh. Pero nung nag-sink in sa akin yung ginawa ni Jesus, thank God talaga, parang pinaramdam niya talaga sa akin kung gaano yung sakripisyo na ginawa niya. Nawala yung sakit. Parang sinabi niya sa akin na kasama mo ko sa lahat, sa saya, sa pain, sa hindi mo maintindihan, kasama mo ko, hindi ako nawala sa'yo. Hanggang sa natapos yung worship, hindi na siya, salamat, hindi na siya uli sumakit. Bahala kayo dyan kung hindi nyo maintindihan, basta ako, may supernatural na nangyari sa akin ngayong araw. So, praise God talaga na sobra talaga ako na-remind. Inaalaw ni Lord na minsan manghina tayo, madapa tayo to open yung mind natin kasi araw-araw parang nagiging familiar. Sobrang delikado ng familiarity sa ginawa ni Lord. Pero thank you, nadadapa siya, nare-remind ako sa forgiveness niya. Yun, sobrang fresh. Parang nauna na ako mag-encounter eh. Parang grabe talaga yung love ni Lord. Sabi nga niya, hindi siya nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. And yung word niya, hindi nagbabago. Faithful siya kahit hindi ako faithful sa kanya. So, praise God. Next, sino pa? Si Vincent.
So maganda morning. Hindi. Gusto ko lang yan, Gusto ko lang na-remind lang ako dito, tsaka yung mga tanong nung last week na gusto kong itanong sa inyo. Tsaka ano ko lang din, yung kay Clark, na parang ang galing, may mga struggles tayo na sa atin lang talaga binibigay. Kasi compatible tayo dun sa struggles na yun. Katulad na ano ko lang kasi naalala ko lang din siya nung, yung kwento nung sa Tony Talks, yung lalaking Christian na siya lang yung nakasurvive dun sa car accident. Sabi ko, kung ako yun, parang wala nang saysay yung buhay ko eh. Wala nang pero kinaya niya. Mas nag-glorify niya yung Lord dun sa buhay niya. Ganon din si Clark na mas nakikita niya yung grace ng Lord sa kanya dahil dun sa struggles. So, may mga struggles talaga tayo na sa atin lang binibigay dahil compatible tayo dun sa struggles na yon. Hindi natin pwedeng tanungin ng Lord kung bakit sa akin nangyari to? Hindi eh. Talaga, tawag ito, binigay yun sa atin ng Lord dahil kaya natin. So, mabalik tayo. Gusto ko lang itanong din, ako na yung unang sasagot, na itong Christmas, tong calls us to respond. Ngayon, yung 'di ba yung shepherd, nung tinawag siya nung nalaman nila na pinanganak na si Jesus, pinamalita nila yon. Yung magandang balita na yon, in-spread nila. So tayo, may mga balita tayong bit-bit, pero hindi natin dapat ikulong sa atin. May mga kanya-kanya tayong balita na pwede natin i-share sa iba na makaka-encourage din tayo. Kasi minsan may mga kwento sa atin, sa natin, na kwento lang sa iba. Pero hanggat hindi nila nararanasan yung naranasan natin, hindi nila maintindihan. Kaya yun yung kailangan natin ibigay sa kanila, yung Christmas. Yung meaning ng Christmas, yung buhay ni Jesus, yung pagbigay sa atin ni Jesus ng buhay niya. So yun lang, na ito yung hindi talaga aksidente na mag-respond ako dun sa calling ng Lord sa akin, sa pag-apply ng license. May purpose talaga. So yun, na-renew lang ako, short testimony, na-renew lang ako last week, sabi nga ni Joyce, hindi ako aware na renewed ako. Pero basta masaya ako, nakapag-share ako whole day, nakapag kami, Toyokawa, Gamagori, tapos Life Plus, tapos Cell Group. So kahit pagod na, yung katawang lupa namin, renewed. Hindi na nga ako inantok sa kaisa nung kinabukasan kasi masaya ako sa ginagawa ko. So ganun lang, minsan yung joy natin, makikita natin sa pag-respond natin dun sa tawag ng Lord. Hindi na, ngayon lumalalim tayo, hindi na tayo para makinig lang. Nandun na tayo para mag-share din ng gospel. So, yun lang. Gusto ko lang, mahaba pa naman yung oras siguro. Sige, lang tayo, short lang. Mga ano yung way nyo para makapag-respond sa calling ng Lord sa inyo? Given na yung time, effort, yung iba, yung para ano ba yung pwede nyong ibigay sa Lord? Dahil binigay niya yung buhay niya sa atin. Ano naman yung kaya nyong ibigay para sa Kanya bukod sa time and effort? Sige, gusto ko lang kayong tanungin. Yun yung gusto kong tanungin last week Sige, unahin ko si Bensis. Ikot lang tayo, mga one word lang, or pinaka-short lang. Para ang time limit natin is hanggang 40 tayo siguro. 23 na Pwede 2 words. Sige, basta may sila. Dreams and ambitions. Kantahan si Lord kahit nasa trabaho. Kantahan ng Lord. Sound trip, kantahan ng Lord. Music ba? Kahit nasa work. Huwag niyong gawing ASMR.